Ang kahon kang pasalubong. Isipin mo ito. Isang bagong kasal na manugang na babae ang bigla na lang naglaho. Kinabukasan, isang styro box na may bahid ang dugo ang natakpuan sa isang terminal ang bus. Ipinadala bilang pasalubong para sa kanyang pamilya at ang mas nakakagimbal pa. Ang salarin ay walang iba kundi ang kanyang sariling biyenan. Ano ang naganap sa likod ng karumal-dumal na trahedyang ito? Kabanata 1. Ang hamok ng katahimikan. Dulo Nobyembre, taong 2023. Ang ambon ay marahang bumabagsak sa baryo Paksibol, isang maliit na pamayanan sa kabundukan ng Atok, Benguet. Tilamga sinulit na pilak na inilalatak mula sa kalangitan. Ang makapal na hamok ay yumayakap sa mga taniman ng gulay at prutas. Ang tunok ng ulan sa mga bubong na yero ay isang mahinang kalampak. Malamig ang hangin sa umaga, dumadampi sa balat na parang basang tela. Isang beses o dalawang beses lang tumilaok ang nga tandang bago muling tumahimik. Karaniwan, dahan-dahang gumigising ang baryo. Maririnig ang kalatkat nga timba malapit sa poso. Ang pagbukas nga pintong kahoy kasabayng magiliw na pagbati sa umaga. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang katahimikan na parabang ang buong baryo ay nagpipigil nga hininga sa isang bahay na kahoy sa gilid ng taniman ng repolyo. Nakatira ang isang matandang biyuda na nangangalang Aling Elena. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit matalas pa rin ang kanyang nga mata. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 20 taon na ang nakalilipas. Solong anak na si Marcho na lamang ang kanyang kasama. Sabi nga kapitbahay, si Aling Elena ay isang babaeng matatak, ngunit matigas din ang ulo. Kung ano ang sa tingin niya ay tama, mahirap ng kontrahin. Si Marco ay pahinante sa isang truck na nakahatid ang gulay sa palengke ng Baguio. Kalakasal-kasal lang niya kay Lina, isang dalagang 28 anyos mula sa Pangasinan na napatpat sa kanilang baryo para magtrabaho sa isang pagawaan ng tela. Si Lina ay mahinhin, masipag at kilala sa kanyang pagiging magalang. Noong una, marami ang umasa na ang bahay na kahoy na iyon ay magiging isang masayang tahanan, 3 plato sa hapagkainan, 3 panalangin sa gabi, ngunit ang buhay sa baryo ay parang isang komplikadong habi. Isang maliit na buhol ay maaring lumikhang malaking gusot. Ang manugang ay dapat mag-asikaso ang bahay. Isang gabi ay maririnig ang boses ni Aling Elena mula sa kusina. Kung puro katrabaho at pag-uwi mo'y abala ka sa cellphone mo, sino ang mag-asikasong bahay? Ang kalan, ang tubig, malamig ang kanyang boses, ngunit matalim. Laging tahimik si Lina. Bubuntong hininga na lang siya at babalik sa harap ng kalan. Si Marcho, na laging nakaupo sa may pintuan, ay titingin lang na parang gustong magsalita, ngunit hinihila na siyang oras. Kailangan na niyang umalis para magtrabaho. Nang dumating ang tagulan, kasabay nga ambon ang maliliit na tsismis. Sa mga umpukan sa tindahan, may mga bumubulong na si Lina ay palihim na nakipon nga para ipadala sa kanyang pamilya. Narinig ito ni Aling Elena at biglang tumigas ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Marco naman ay may itinatagong utang para sa pagpapaayos ng truck. Ang dalawang maliliit na agos na ito ang pre ni Lina at ang utang ni Marcho ay parang tubig na dahan-dahang pumapasok. Sa ilalim ng bahay, nahihintay ng araw na palalambutin nito ang gahaliging kahoy hanggang sa gumuho. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Ang lampara sa kusina ay nanginginig. Lumilikhang anino ang 2 katawan sa dingding na kahoy. Isang payat at isang mas matangkat. Nagpaalam si Marcho sa kanyang ina. Hinaplos niya ang balikat nito at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Mag-ingat ka, bumalik ka agad, mahinang sabi ni Lina. Bahagyang ngumiti si Marcho bago tumakbo sa gitna ng ulan patungo sa truck. Umugong ang makina bago tuluyang naglaho ang tunog ng gulong sa makapal na hamok. Ang maliit na tarangkahang kawayan na karaniwang sinasandalan lang bato ay mahigpit na nakakanda doon ng gabing iyon. Si Aling Marites, isang kapitbahay na ginabiing uwi, ay nagtaka. Bihira namang isara yan ng ganyan. Bulong niya habang nagmamadaling naglalakat sa ilalim ng payong. Ang nangyari matapos isara ang tarangkahan ay Diyos at ang dingding na kahoy na lamang ang nakakaalam. Sa baryo, mabagal ang takbo ng oras. Ang salitang matagal ng kinimkim ay sumabog sa loop ng kusina. Tungkol sa pera, tungkol sa pagkain, tungkol sa perang ipinapadala sa pamilya. Ang sama ng loop ng isang biyenan
Ang dignidad ng isang ina na pakiramdam niya ay mula sa pawis niya ang bahay na iyon at ang puso ng isang asawa na nagnanais lamang na may makinig sa kanya. At sa gitna nilang dalawa, ang bakanteng upuan ni Marco, isang kawalan na laging nagpapalakas sa malilit na tinik. Mag-umaga na, lumakas ang hangin. Sa kapilya, isinasara ni Padre Manuel ang bintanang kahoy. Nakita niya ang ilaw mula sa kusina ni na Aling Elena na nanatiling maliwanag sa di kalayuan. Kailangan ko silang kausapin bukas. Bulong niya, naalala ang payo na ibinigay niya noon. Marahil kailangan nang bumukot ni na Marco at Lina para makaroon sila ng espasyo. Dumating ang bagong umaga, hindi pa rin tumitila ang ulan. Makapal ang hamok. Si Aling Elena ay mabilis na naglakad patungo sa pangunahing kalsada. May bitbit na isang puting styrobox. Pakisuyo naman nito kay Mang Karding, ipapadala ko sa mga kamag-anak sa Pangasinan, sabi niya sa super truck ng gulay. Inilagay ang kahon sa likod ng truck sa pagitan ng sako ng gulay, walang nagtanong. Sa baryo, normal lang ang magpadalang ng pasalubong. Ngunit ang lihim ay madalas na nagtatago sa mga ordinaryong bagay, isang susi sa tarangkahan, isang lampara sa kusina, o isang puting styrobox. At ang lihim, tulad nga tubig ulan, ay laging hahanap nga paraan para lumabas. Nang araw na iyon, sa terminal ng bus ng Baguio, ang lihim na matagal nang itinago ay kumatok ng malakas, malinaw, at tuluyang binago ang maliit na baryo sa kabundukan. Kabanata 2, ang mahiwagang kahon. Ang terminal ng bus sa Baguio City ay magulo at maingay ng umagang iyon. Ang amoy ng diesel ay humahalo sa amoy ng may pritong pakain. Ang nga tao ay nagmamadaling umiiwas sa ambon. Kararating lang ang bus na biyaheng atok Baguio. Puno mga pasahero at mga pasalubong mula sa mga taga-baryo. Bumaba si Mang Karding mula sa truck. Itinuro niya ang puting styrobox sa isang sulok. Junjun, yung pasalubong galing baryo Pagsibol. Sigaw niya sa isang binatang nakaasul na t-shirt. Si Junjun, isang malayong kamag-anak ng pamilya ni Lina, ay lumapit. Nang buhatin niya ang kahon, naramdaman niya ang kakaibang lamig at pakadulas nito. Kumunot ang kanyang no, ang baho Mang Karding. Hindi amoy isda o manok. Nakibit balikat si Mang Karding. Sabi ni Aling Elena, sariwang karne raw yan, pasalubong sa pamilya niyo sa Pangasinan. Nagsimulang mag-usyoso ang nataw. Ang ilan ay nagtakip ng ilong. Isang konduktor na nangangalang Romy ang nagsabi, buksan mo na, pre, baka mabulok yan. Kung may patay na hayop sa loop, baka tayo pa ang mamalasin. Nag-alinlangan si Junjun. Ang isang pasalubong ay dapat iuwi, hindi binubuksan sa terminal. Ngunit lumalakas ang kanyang kuryosidad. Sige na nga, silipin natin. Kumuha si Romy ang cutter mula sa isang nagtitinda ng prutas. Ang tunok ng pagpunit sa packaging tape ay malutong. Sa sandaling bahagyang iniangat ang takip, isang malamig na hangin kasamang masangsang na amoy ang biglang sumingaw. Amoy kalawang na, bakal na may halong malansang amoyng dugo, sobrang tapang na halos hindi ka makahinga. Automatikong napaatras ang tao. Sa ilalim ng kusot na itim na plastic bag, sumilip ang isang maputlang balat at ang aninong nanigas ng daliri. Diyos ko, sigawing isang babay. Nabitiwan ni Junjun ang cutter, namutla ang kanyang mukha. Hindi ito ordinaryong karne. Ang terminal ay biglang nakagulo. May mga tumakbo, may mga sumigaw, may mga nagmamadaling tumawag sa pulis. Napapo si Mang Karding sa sahig, naalala ang walang emosyong mukha ni Aling Elena nang ipaabot nito ang kahon. Hindi nagtagal, dumating ang pulis mula sa Baguio City Police Office. Kinordonan nila ang lugar gamit ang dilaw na tape. Si Major Reyes, isang biyasang investigador, kasama ang kanyang kanang kamay na si Sargento Cruz, ay nagsusuot ng guwantes. Binuksan nila ng tuluyan ang kahon. Ang kanilang nakita ay nakpatahimik sa lahat. Mga pirasong katawan ng tao, basta-basta na lang ibinalot. Ang ilan ay tinalian ng goma, ang ilan ay hinayaan lang. Babay, bulong ni Sargento Cruz. May magamarka NG taga, Brutal 2. Ang ingay sa terminal ay napalitan ng katahimikan. Tanging ang patak ng ulan sa bubong na yero ang maririnig. Ang tindero at tindera ay nakmamadaling naksara ang kanilang pwesto. Ang pangalan ni Aling Elena ay nagsimulang banggitin sa mga nakakakilabot na usapan. Nanginginig si Junjun habang iniintroga. Pinakiusapan lang po akong kunin.
Sabi ni Aling Elena, pasalubong daw po para sa pamilya namin sa Pangasinan. Wala po talaga akong alam. Tumango si Major Reyes. Dalhin ang kahon na ito sa Baguio General Hospital. Ngayon din isang team. Pumunta kayo sa Barrio Paksibol. Siguraduhin walang mawawalang ebidensya. Mabilis na kumalat ang balita mula sa terminal, sa bibig, hanggang sa umabot sa kapilya sa baryo. Si Padre Manuel na nagdarasal ay natigilan. Naalala niya ang ilaw mula sa kusina nina Aling Elena na natiling maliwanag hanggang hating gabi. Ang kanyang masamang kutob ay nakatotuna. Panginoon, kaawaan mo ang baryong ito, bulong niya. Samantala, sa bahay na kahoy sa Barrio Paksibol, si Aling Elena ay nakaupo sa may bintana. Kagagaling lang niya sa palengke, may dalang manok at sariwang gulay. Napakarami mo namang pinamili, Aling Elena. May handaan ba? Bating kapitbahay niyang si Aling Tess. Ngumiti ng bahagya si Aling Elena. May bisita lang na darating. Kalmado ang kanyang ngiti, na para bang walang malaking bagyo sa labas, kahit na ang kanyang pangalan ay ikinakabit na sa isang nakapangingilabot na kwento. Nagsimulang tunguhin nga pulis ang baryo ng hapong iyon. Ang kanilang ngaya pa ay natatakpan eng walang tigil na buhos eng ulan. At ang ulan na iyon ay nagsilbing isang kurtina na nagtatago sa katotohanan na malapit ng mahawi ng araw na iyon, na yanik ang bengwet. Hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa isang madilim na lihim na nabunyak mula sa isang puting styrobox. Kabanata 3, Miga bakas sa bahay na kahoy. Patuloy ang buhos eng ulan sa mga maputik na daan nang pumasok ang dalawang sasakyan eng pulis sa Barrio Paksibol. Ang tilamsik ng putik ay tumatama sa mga bakot na kawayan. Ang batang dati ay naglalaro sa mga eskinita ay mabilis na tumabi. Nakatingin sa mga sasakyan ng may nalalaking nga mata. Ang mga matatanda ay nagpubulungan sa likod ng kanilang pinto. Ang pangalan ni Aling Elena ay nauna nang dumating sa kanila. Dalang balita mula sa terminal na mas mabilis pa sa agos ng tubig. Ang bahay na kahoy sa gilid ng taniman ng repolyo ay tila normal. May manipis na usok na lumalabas mula sa kusina. Amoy ginisa ang nasa hangin. Ngunit ang hakbang ng mga pulis ay mabibigat nang tumuntong sila sa bakuran. Ibinaba ni Major Reyes ang kanyang itim na payong. Gawin ang protokol, maikli niyang utos. Sa tabi niya, si Sargento Cruz ay handa na sa kanyang guwantes at kamera. Bumukas ang pinto. Lumabas ang katawan ni Aling Elena, nakasuot nga simpleng duster. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ano po ang kailangan nila? Tanong niya, walang bahid ng kaba. Kailangan po namin kayong isama sa istasyon para sa ilang katanungan. At kailangan din po naming inspeksyonin ang bahay na ito. Matigas na sagot ni Major Reyes. Tumingin ng matagal si Aling Elena bago dahan-dahang tumango. Tuloy kayo, bukas ang bahay ko. Walang dapat itago. Pumasok ang pulis. Ang kusina ay amoy kahoy. May mainit pang mantika sa kawali. Sa mesa, may mga kangkong na hiniwa sa kalahati na parabang normal na nagpapatuloy ang buhay. Ngunit mabilis na napansin ng investigador ang kakaibang detalye. Sa sahig na kahoy malapit sa mesa, lumuhod si Sargento Cruz, tinutukan ng flashlight. May mga mansa po, Major, kulay kape. Medyo kupas na dahil nabasa siguro nga ulan kagabi. Gumamit siya ang bulak para kumuha nga sample. Dugo po ito. Sa isang sulok may isang malaking masang kahoy na puno nga hiwang ng kutsilyo. Sinilip ni Sargento Cruz ang siwang at nakakita ng isang mahabang hiblangang itim na buhok. Inilagay niya ito sa isang evidence bag. Posibleng sa biktima, bulong niya. Kunan ang litrato ang lahat ang detalye. Walang dapat makaligtaan. Utos ni Major Reyes. Sa ilalim nga, lalagyan nga mga plato. Natakpuan nila ang isang malaking itak. Basa-basa pa ang talim nito, may mga naiwang bakas nga kulay kape. Malapit dito, may isang pilak na pulsras na baluktot na nakilalang isang kapitbahay na pag-aari ni Lina. Si Aling Elena ay nakaupo sa isang silya sa sala. Mahigpit na hawak ang laylayan ang kanyang duster. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling malamig. Ang kanyang mata ay nakatingin sa labas. Si Aling Tess na sumisilip ay kinilabutan. Diyos ko, paano niya nagagawang maging ganyan kakalmado? Gayong puno ng bakas ang bahay niya. Bulong niya.
Napatuloy ang paghahanap sa likod bahay. Ang lupa malapit sa puno nga mangga ay mukhang bagong kalkal. Dahan-dahang nahukay si Sargento Cruz gamit ang isang pala. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang pares-eng asul na tsinelas na may nakaukit na pangalang Lina. Punit ang strap nito at puno eng putik. Sa biktima nga po, Major, pinagmasdan ni Major Reyes ang tsinelas. Itala ang oras ing pagkakatakpo. Kuhanan ing litrato. Ilagay sa evidence bag, nagpatuloy ang investigasyon sa balon. Ang tubig ay mas malabo kaysa karaniwan. Nang gumamit sila ang isang gamit para sumalok, nakuha nila ang isang malaking plastic bag na mahigpit na nakatali. Nang buksan, laman nito ay mga damit nga babae na may mansa nga kulay kape. Kahit kupas na, ang disenyo ng bulaklak at ang lilang kulay nga lampay ay nakilala nga kapitbahay. Ang nga damit na ito ay tumutugma sa testimonya ang nga taga-baryo na suot ni Lina nung gabi bago siya nawala, sabi ni Sargento Cruz. Pumikit sandali si Major Reyes at tumango. Lahat ng ebidensya ay nagtutugma. Sa sala, nang tanungin tungkol sa mga damit sa balon, maikli ang sagot ni Aling Elena. Hindi ko alam. Baka may pumasok na nagtapon diyan. Kumunot ang no ni Major Reyes. Kagabi, sarado ang tarangkahan. Ang susi ay nasa inyo lang at kay Marcho. Nanliit ang namata ni Aling Elena. Matanda na ako, malabo na ang mata ko. Baka hindi ko nakita. Ang sagot na iyon ay nagpatinginan sa mga pulis. Hindi lang ito mahirap paniwalaan, kundi ang malamig at walang bahalang tono nito ay isang nakakatakot na senyalas. Dapit hapon, dumating si Marcho. Tumatakbo siya sa gitna ng ulan, humihingal. Nakita niya ang bakuran na puno ng dilaw na tape, makapitbahay na nag-usyoso at mga pulis na naglalakad-lakad. Kumabok ang kanyang puso. Major, anong nangyayari? Nanginginig niyang tanong. Tinitigan siya ni Major Reyes. Marcho, nakahanap kaming nga ebidensya na nakugnay sa iyong ina sa pagkawala ni Lina. Kailangan namin ang iyong salaysay. Napasuray si Marcho. Ang kanyang mamata ay napunta sa kanyang ina na nakayuko lang. Inay, totuba to. Basak ang kanyang boses. Hindi sumagot si Aling Elena. Mas humigpit ang hawak niya sa kanyang duster. Nanginginig ang daliri. Mula sa labas, napatakip ang bibig si Aling Tess. Naalala niya ang kakaibang tunog kagabi, ang kalatkat ang isang mabigat na bagay. Ang walang tigil na pagsalok ang tubig mula sa balon. Akala niya, naglilinis lang ito ang isang malaking manok. Ngayon, lahat ang piraso ang ala-ala ay nagdikit-dikit upang bumuo ang isang nakapangingilabot na larawan. Lalong lumakas ang ulan, humahampas sa dilaw na tape na nakapalibot sa bahay. Ang flash mula sa kamera ng pulis ay kumikislap. Kinukunan ang bawat sulok, bawat mansa ang dugo, bawat hiwa sa masang kahoy. Pinakmasdan ni Major Reyes ang bahay na kahoy. Mula ngayong gabi, sabi niya ng may bigat, ang bahay na ito ay hindi na lang tahanan ng isang taga-baryo. Ito ay isang crime scene, kung saan ang katotohanan ay dapat mabunyag. Kabanata 4. Pag-amin sa ilalim niya ilaw na neon. Patuloy pa rin ang ambon ng dalhin na sasakyan ng pulis si Aling Elena sa istasyon ang pulisya. Ang kumikislap na ilaw mula sa mga poste ay lumilikha ng kakabang kapaligiran. Sa loop ang sasakyan, tahimik si Aling Elena. Makakrus ang braso na para bang ang biyaheng ito ay isang normal na pangyayari. Sinundan siya ni Marco, nakaangkas sa motorsiklo ang isang kapitbahay, basang-basa at namumutla sa istasyon. Simple lang ang interrogation room. Lumang pader, masang kahoy, at isang ilaw na neon na nakabitin. Umupo si Major Reyes sa tapat, habang si Sargento Cruz ay nakatayo sa gilid na may dalang file. Dalawang tasang mainit na kape ang nasa mesa, ngunit walang gumagalaw. Aling Elena, malumanay ngunit matatak ang boses ni Major Reyes. Nahanap na namin ang lahat nga ebidensya sa bahay ninyo. Ang buhok, ang sinalas, ang damit at ang itak. Lahat ay tumuturo kay Lina. May gasto ba kayong ipaliwanag? Tumingin si Aling Elena sa mesa, kinukuyom ang kanyang duster, bago dahan-dahang tumingala. Wala akong alam. Huwag ninyo akong pagbintangan ng walang basehan. Sumingit si Sargento Cruz. Pero kagabi po, sarado ang tarangkahan. Ang susi ay nasa inyo lang at kay Marcho. Walang bakas ing sinumang pumasok. Mabilis na kumurap ang mata ni Aling Elena, ngunit nanatiling patak ang kanyang boses.
Ang susi baka may nakpaduplika. Wala akong alam. Inilabas ni Major Reyes ang litrato NJ Tsinelas na puno NJ putik. Ito nakita namin sa likod bahay ninyo. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Tinitigan ni Aling Elena ang litrato. Humigpit ang kanyang ngalabi. Maraming gamit sa bahay. Baka nalaglag lang yan diyan. Tumahimik ang kwarto. Tanging ang tunok lang ng ulan ang maririnig. Ipinatawag si Marcho. Basang-basa pa rin ang kanyang damit, pagod ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umupo at tumingin sa ina. Inay, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo. Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Major Reyes kay Marcho. Ikaw, ano ang nangyari bago ka umalis kagabi? Lumingon si Marcho. Gabi na nang umuwi si Lina. Nagluto pa rin siya, pero malamig ang pakiramdam sa bahay. Si Inay, tahimik na, nakaupo malapit sa kalan. Bago ako umalis, tumingin sa akin si Lina na parang may gusto siyang sabihin, pero hindi siya nagsalita. Akala ko, simpleng tampuhan lang. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Kung sana hindi na lang ako umalis ng gabing yon. Humikbi siya. Mabilis na nagsulat si Sargento Cruz. Ibig sabihin, ang ina mo lang at si Lina ang naiwan sa bahay. Mahinang tumango si Marcho. Opo, silang dalawa lang. Humarap si Major Reyes kay Aling Elena. Malinaw na, kayo lang ni Lina ang makasama. Ngayon, nawawala si Lina. Ano ang itinatago ninyo? Itinaas ni Aling Elena ang kanyang baba. Tumingin ng diretso. Ang importante, ligtas ang anak ko. Ang pangungusap na iyon ay nakpatahimik sa lahat. Lumingon si Marcho, nakbago ang kulay ng kanyang muka. Anong sabi mo? Nay, asawa ko si Lina. Ligtas para kanino? Isang saglit, nakapoy ang nga mata ni Aling Elena. Hindi mo naintindihan. Marcho, puro problema lang ang dala niya. Ang pramo, ang oras mo, lahat kinukuha niya. Nakisa kitang anak, hindi ako papayag na sirain kang kahit sino. Napaatras si Marcho, halos matumba. Inay, ito ba ang dahilan? Ito ba? Para protektahan ako, basak ang kanyang boses. Nanginginig ang kamay, sumanya si Major Reyes at dalawang pulis ang lumapit para pakalmahin si Marcho at ilabas siya. Isang pigil na iyak ang narinig mula sa labas. Sa loop, yumuko si Major Reyes. Aling Elena, ang pagsasabi ang totoo ay makapagpapagaan ang inyong sentensya. Kung patuloy kayong makakaila, sapat na ang ebidensya para idiin kayo. Huminga ng malalim si Aling Elena. Pinalaki ko si Marcho ng mag-isa. Bawat patak ng pawis ko, bawat sugat ko, para sa kanya. Hindi ako papayak na masira ang lahat ng pinahirapan ko dahil lang sa isang babaeng walang utang na loob. Napatingin si Sargento Cruz kay Major Reyes na para bang sinasabing iyon na ay isang pag-amin. Ngunit biglang tumingin si Aling Elena sa CCTV camera pero hindi ko ginawa yon. Nakakamali kayo. Muling tumahimik ang kwarto. Sa waiting area, nakayuko si Marcho. Nakasupsop ang mukha sa kanyang mapalat. Dumating si Padre Manuel. Hinaplos ang kanyang balikat. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Ang buhay ay isang pagsubok. Minsan, ang pagmamahal ng anak sa ina at ang pagmamahal ng asawa sa kanyang kabiyak ay sabay na susubukin. Huwag mong hayaang madurok ang iyong puso. Magdasal ka dahil ang dasal ng isang anak ay laging naririnig. Mahinang tumango si Marcho. Tahimik na tumutulo ang luha. Ang puso niya ay naipit sa pagitan ng dalawang pag-ibig na nagbanggaan at lumikha ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hating gabi, pansamantalang itinigil ang interogasyon. Dinala si Aling Elena sa selda. Sumara ang bakal na pinto. Umupo siya sa isang bangkong kahoy. Nakayuko pa rin, ngunit nanginginig na ang kanyang nadaliri. Walang luha, tanging nga matang walang laman. Sa labas, kinausap ni Major Reyes si Sargento Cruz. Ang kasong ito ay hindi lang isang krimen. May mahabang sugat sa puso sa likod nito. Bukas, kailangan nating humukay ng mas malalim. Tumango si Sargento Cruz. Pakiramdam ko, may itinatago pa rin si Aling Elena. Hindi pa buang nga sinasabi niya, pero sapat na para makita natin ang larawan. Tumingin si Major Reyes sa bintana. Ang lamig na ulan ay humalo sa lamig na puso ng isang tao at ito ay higit na mas matindi kaysa anumang lamig. Kabanata 5. Luha sa gitna ang ulan. Patuloy pa rin ang ulan nang dumating ang umaga sa Benguet. Matapos ang isang gabing pananahimik,
Muling ipinatawag si Aling Elena sa interrogation room. Namumutla ang kanyang muka, medyo magulo ang buhok, ngunit matigas pa rin ang kanyang tingin. Sa tapat ng mesa, naroon si Major Reyes. Mas makapal na ngayon ang folder ng kaso. Aling Elena, malumanay niyang sinimulan. Kagabi, iginit ninyong wala kayong alam. Ngunit malinaw ang ebidensya at testimonya. Bibigyan ko kayong huling pagkakataon. Sabihin ninyo ang nangyari nung gabing umuulan. Tumahimik ang kwarto. Yumuko si Aling Elena. Kumukurap ang mata na parang may pinipigilan. Matagal siyang natahimik bago huminga ng malalim. Ang boses niya ay halos isang bulong. Nang gabing iyon, kaming dalawa lang ni Lina ang nasa bahay. Umalis si Marcho. Malakas ang ulan. Nasa kusina ako, nahuhugas siya ang pinggan malapit sa poso. Hindi sumingit si Major Reyes. Hinayaan niya itong magsalita. Nanginginig ang boses ni Aling Elena nang magpatuloy. Matagal na akong nagdududa sa praniya. Laging may pinapadala sa pamilya niya sa Pangasinan. Tahimik lang ako, pero kumukulo ang dugo ko. Kaya ng gabing yon, tinanong ko siya ng diretso. Saan napupunta ang pramo? Ano ang itinatago mo? Sumagot siya ng walang pakialam. Nagpapadala lang po ako sa mga magulang ko. Masama po ba yon? Para akong sinaksak sa puso? Ako, na isang nakpalaki kay Marcho. Tapos mas importante pa sa kanya ang sarili niyang pamilya. Humigpit ang hawak niya sa kanyang duster. Tapos, binanggit ko ang tungkol sa cellphone. Narinig ko siyang may kausap na lalaki. Itinanggi niya, kaibigan lang daw. Pero ang paraan mabilis niyang pagbabaeng tawag, ang mata niyang may itinatago, sigurado akong hindi lang yon kaibigan. Yumuko si Major Reyes. At anong nangyari pagkatapos? Tumingin si Aling Elena sa ilaw na neon. Nagaway kami. Malakas ang ulan, pero mas malakas ang sigawan namin. Sabi niya, huwag ninyong pakialaman ang buhay namin ni Marcho. Dahil sa sinabi niyang yon, nagdilim ang paningin ko, tumayo ako, tinitigan siya, umatras siya hanggang sa matisot sa silya. Nandun ang itak sa mesa. Hindi ko sinasadya, pero kumukulo ang dugo ko. Sinabi ko, kung hindi ka magiging mabuting asawa, umalis ka na. Naging paos ang kanyang boses. Pumikit siya sandali. Natumba siya. Tumama ang ulo sa kantong mesa. Dumugo. Pwede ko siyang tulungan nun, pero iba ang pumasok sa isip ko. Tiningnan ko siya sa mata at ibinulong ko sa isip ko. Kung mawawala siya, babalik sa akin si Marco. Walang nang aagaw sa kanya. Lumunok siya at mahinang nagsalita. Kinalatkat ko siya sa kusina. Malakas ang ulan. Tinakpan ang kulok ang lahat ang ingay. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero parang may sumapi sa akin. Itinago ko ang katawan niya sa paraang hindi dapat gawin ng isang ina. Ma-plastic bag, ang styrobox, lahat yon. Ako ang gumawa. Kinaumagahan, sinabi ko sa kapitbahay na magpapadala akong sariwang karne sa Pangasinan. Walang nahinala. Pumikit sandali si Major Reyes. Ibig sabihin, ginawa ninyo ang lahat nga ito ng nasa tamang pag-isip. Yumuko si Aling Elena. Nasa tamang pag-isip ako. Pero ang puso ko ang nagsasabing ginawa ko yon para kay Marcho. Ayokong mahirapan ang anak ko. Sa labas ang kwarto, narinig ni Marcho ang salita ang ina. Para siyang tinusok nga libu-libong tinik. Nanlambot ang kanyang matuhod. Sumikip ang dibdib. Tumakbo siya palabas ang gusali para huminga. Sumunod si Padre Manuel. Anak, minsan ang pagmamahal ing magulang ay naliligaw ing landas. Huwag mong hayaang masira ka nito. Ipagdasal mo ang iyong ina, pero huwag mong kalimutan ang iyong asawa. Pareho silang bahagi ing buhay mo. Napatungo na lang si Marcho. Nanginginig ang balikat. Habang ang luha ay humahalaw sa ambon, sa isip niya, nagpapalit-palit ang maumong mukha ni Lina at ang pagod na mukhang kanyang ina. Sa loob, itinigil ni Sargento Cruz ang pagsusulat. Major, ito na po ang malinaw na pagamin. Tumango si Major Reyes. Aling Elena, ang pagamin ninyong ito ay naitala na at dadalhin sa korte. Nagsisisi ba kayo? Natigilan si Aling Elena. May luhang namuo sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Muling tumigas ang kanyang mukha. Hindi ako nagsisisi. Ang tanging pinagsisisihan ko ay kung bakit hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Nagulat si Sargento Cruz. Isinara ni Major Reyes ang folder.
Itala ang lahat. Mula ngayon, si Elena Reyes ay opisyal ng suspek sa kasong murder. Muling ibinalik si Aling Elena sa selda. Sa unang pagkakataon, nabitawan niya ang kanyang duster. Tinitigan niya ang basang pader na parabang ang buong mundo ay lumit sa isang maliit na kwarto. Nakatayo si Major Reyes sa harap ng bintana. Lumapit si Sargento Cruz. Major, hindi pa rin po ako makapaniwala. Paano nagagawang maging ganito kalupit nga isang ina? Sumagot si Major Reyes. Minsan, ang sugat sa puso na matagal ng kinikimkim, kapag hinaluan ang kalungkutan, ay kayang gawing bato ang puso ang isang tao. Pero kahit na, mahirap pa ring tanggapin. Ang lamig ng ulan ay humalo sa lamig ng pusong tao. Bumabalot sa buong bengwet ng isang makapal na hamok na mahirap makitaan na liwanag dahil sa haba. Ang susunod na kabanata ay binuot ng may pag-ingat upang mapanatili ang daloy at haba ang kwento. Kabanata 7, ang bigat ang testimonya. Sa araw ang pagliliti sa Regional Trial Court ng Benguet, kulay abo ang langit. Maaga pa lang, naksidatingan na ang taga Barrio Paksibol. Dumating si Marcho, payat at gusot ang damit. Bawat hakbang niya patungo sa korte ay parang isang pabigat. Paano nga ba mangyayari na ang isang anak ay testimonya laban sa sarili niyang ina? Sa loop, siksikan ang tao. Nagsimula ang paglilitis. Ang piskal ay binasa ang sakdal. Ang akusado sa gabi ang insidente ay sinadya at brutal na pinaslang si Lina, ang kanyang manugang, dahil sa galit at pagnanais na solohin ang kanyang anak. Bawat salita ay parang patalim sa puso ni Marcho. Nang tawagin ang kanyang pangalan, mabigat ang mga paa niyang lumakat patungo sa witness stand. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasagot ang natanong. Inamin niya na silang dalawa lang ng kanyang ina at asawa ang nasa bahay bago siya umalis. Inilarawan niya ang malamig na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa unang pagkakataon, lumingon si Aling Elena mula sa upuan nga akusado. Nag-apoy ang kanyang mata. Marcho, huwag mong siraan ang nanay mo. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sigaw niya. Nakagulo ang korte. Pinukpok nga hukom ang kanyang martilyo. Nagpatuloy ang paglilitis. Ang kapitbahay ay nakpatoto sa narinig nilang sigawan at kalabog. Ipinrisinta nga pulis ang ebidensya, ang itak, ang damit, ang sinalas. Lahat ay matibay na katibayan. Kabanata 8. Ang hampas ing martilyo. Hapon na nang basahin ang hatol. Tumahimik ang buong korte dahil sa lahat ng ebidensya at sa pag-amin mismo ng akusado. Ang korte ay nakpasiyang nakasala ang akusadong si Elena Reyes at hinahatulan siyang habambuhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Puk, puk, puk. Ang tatlong hampas ng martilyo ay bumasak sa katahimikan. Napayak ang pamilya ni Lina Luha, ang kalungkutan at na kaunting ginhawa. Si Marcho ay nanatiling tulala. Ang hatol ay nakbigay ng hustisya sa kanyang asawa, ngunit ikinulong naman nito ang kanyang ina habang buhay. Tumayo si Aling Elena, walang emosyon, walang luha. Naglakat siya kasama ang bantay nang hindi man lang lumingon. Sa labas ng korte, pinakaguluhan si Marcho ang reporter ngunit wala siyang sinabi. Sinalubong siya ni Padre Manuel. Anak, naganap na ang hustisya. Ngayon, kailangan mong matutunang tanggapin ito. Tumingin si Marcho sa pamilya ni Lina. Nagtama ang kanilang mata. Tumango lang ang manili na isang senyales hindi ang lubos na pagpapatawad, kundi ang pagtanggap sa desisyon ni Marcho na sabihin ang katotohanan. Naglakad si Marcho papalayo sa ilalim ng malakas na ulan, basang-basa, nag-iisa. Kabanata 9. Meganino sa abandonadong bahay. Bumalik sa normal ang buhay sa Barrio Paksibol, ngunit hindi para kay Marcho. Bawat araw, gumigising siyang dala ang bigat ng nakaraan. Sinubukan niyang bumalik sa trabaho, ngunit iniwasan siya nga tao. Ang kanilang matitik ay mas masakit pa kaysa sa mga bulong. Gabi-gabi binabagabak siya nga alaala. Minsan, pumupunta siya sa harap nga abandonadong bahay nga kanyang ina. Sa isang gabi, nakita niya ang isang anino sa bintana, kamukha ni Lina. Ngunit nawala rin ito. Patuloy siyang binisita ni Padre Manuel. Anak, kung nararamdaman mong wala kang laman, punuin mo ito sa paggawa ng mabuti, payo nito. Dahan-dahan, sinimulan ni Marcho na tumulong sa makapitbahay sa pag-alaga ang kanilang mataniman sa pag-igip ng tubig. Hindi nito binura ang sakit, ngunit nakbigay ito nga kaunting kapayapaan sa kanyang isip.
Ang pamilya ni Lina ay hindi na nakpakita ang galit. Isang tango lang o isang tingin ang palitan nila. Ang relasyon nila ay naging isang madulas na daan kayang daanan, ngunit kailangang mag-ingat. Kabanata 10. Pagtatanim ng bagong binhi. Lumipas ang nga panahon. Dahan-dahang nagbago ang pakikitungo nga taga-baryo kay Marcho. Ang nga titik ay napalitan ng tango. Ang tango ay napalitan ng ngiti. Isang araw inalok siyang isang babaeng mainit na kape. Salamat Marco, sabi nito. Matagal na mula nang may magpasalamat sa kanya ng buong puso. Nagsimula siyang sumama sa amga ronda sa gabi. Amga kuntuhan tungkol sa ani at presyo ng gulay ay nakparamdam sa kanya na muli siyang bahagi ng komunidad. Isang araw, isang binata ang nagyaya sa kanya na tumulong sa bukit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagtiwala ulit sa kanya. Nagsimula siyang magtanim sa isang maliit na lupa. Ang amoy ng lupa, ang hamok sa amga dahon, at ang pawis sa kanyang no ay nagbigay sa kanyang kapayapaan. Sa bawat asbong ng halaman, gumaan ng kaunti ang kanyang puso. Kabanata 11. Katahimikan sa ilalim nga kahel na langit, dumating ang anihan. Abala ang buong baryo. Si Marcho ay isa na sa kanila. Ang kanyang makamay ay naging kaisang lupa. Natakpuan niya ang katahimikan sa pag-aalaga ang matanim na unti-unting lumalaki at lumalakas tulad niya. Isang araw, sa isang bayanihan sa kapilya, pinasalamatan siya ni Padre Manuel sa harap ng lahat. Lahat tayo ay nakakamali, sabi ng pari. Ngunit ipinakita ni Marcho na nais niyang magbago. Suportahan natin siya. Marami ang tumango. Ang iba ay tinapik siya sa balikat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marcho ang buong pagtanggap. Isang dapit hapon, habang papalubok ang araw at kulay kahel ang langit, tumayo si Marcho sa kanyang taniman. Pumikit siya, nilanghap ang amoy ng lupa at sariwang hangin. Maaring hindi perpekto ang buhay ko, bulong niya, pero tulad nga pananim na namumunga pagkatapos ng bagyo, ang buhay ay maaari ring maging matamis pagkatapos ng unos. Maaring hindi pa rin matatak ang kanyang nga hakbang, ngunit alam na niya ngayon, ang buhay ay kailangang magpatuloy. At sa ilalim nga kahel na langit na may payapang puso, nagsimula siyang maglakad pawi. Conclusion. Aral mula sa Mgaluha. Ang buhay ni Marcho ay isang salamin na nagpapakita na ang tao, gaano man kalalim ang pagbagsak, ay may pagkakataong bumangon. Ang sugat na kanyang tinamo ay maaring hindi na kailanman mahilom, ngunit mula sa sakit, natakpuan niya ang lakas upang mabuhay. Ang kanyang kwento ay nagtuturo na ang pag-ibig, kapag sobra at may halong takot, ay maaring maging lason, tulad ngang nangyari sa kanyang ina. Ipinakita rin nito na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagbibigay sa sariling espasyo upang magilom. Hindi patas ang buhay, ngunit ang tanong ay kung hahayaan nating lamunin tayo ang ating sugat o gagamitin natin itong eral. Sa huli, natutunan ni Marcho na bawat araw ay isang bagong pagkakataon, isang pagkakataong magtanim ng kabutihan, ngumiti muli, at huwag sumuko. Dahil tulad ang pananim na muling tumutubo pagkatapos ang bagyo, ang puso ang tao ay kaya ring muling tumibay pagkatapos ang matinding pagsubok. Ang bawat kwento ay maaring maging ilaw para sa iba. Gaano man kadilim ang gabi, laging darating ang umaga. At gaano man kalalim ang sugat, laging may pag-asa.